Gaano nga ba kalakas ang tinatawag na flying tank ng Russia? Ito nga po ay ang MiL-Mi-24 gunship helicopter. Ito nga po mga idol ang isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang MiL-Mi-24 ay isang Russian helicopter. Ito nga po ay mas kilala sa tawag na Hind o flying tank. Ang large helicopter nga pong ito mga idol ay isang helicopter gunship o attack helicopter na may low capacity troop transport na may room para sa 8 pasahero. Ito nga po ay gawa ng MiL Moscow Helicopter Plant na inintroduce ng Soviet Air Force noong 1972. Sa kasalukuyan, ang helicopter nito ay ino-operate ng 58 na mga bansa. Ang flying tank mga idol ay unang lumipad noong September 19, 1969 at na-introduce naman noong 1972. Sinimulan nga po itong i-produce noong 1969 hanggang sa kasalukuyan at meron na nga pong mahigit sa 2,600 units ang mga nagawang ganito. Ang mga current military operators nito mga idol ay ang Afghanistan, Algeria, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Chad, Congo, Dominican Republic of Congo, Cuba, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Georgia, Guinea, Hungary, India, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Libya, Mali, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, North Macedonia, Pakistan, Peru, Poland, Russia, Rwanda, Serbia, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Syria, South Africa, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, United States, Uzbekistan, Venezuela, Yemen at Zimbabwe. Habang former operators naman nga po nito ang Armenia, Brazil, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Czechoslovakia, East Germany, Germany, Nicaragua, Slovakia, South Yemen, Soviet Union, Yugoslavia at Vietnam. Ang helicopter na ito mga idol ay pinapalipad ng 2 hanggang 3 piloto. May capacity nga po ito para sa 8 pasahero o total na 2,400 kilograms. Ito nga po ay may habang 17.5 meters sa fuselage length habang 19.79 meters naman kung kasama ang rotors. Ang wingspan naman ito mga idol ay 6.5 meters habang ang height ay 6.5 meters din. Ito naman nga po ay may empty weight na 8,500 kilograms at maximum takeoff weight na 12,000 kilograms. Para naman sa power plant ay meron nga po itong dalawang Isotov TV3-117 turboshaft engines. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na 335 km per hour, range na 450 km at service ceiling na 4,900 meters. Para naman sa armament mga idol ay meron nga po itong internal guns na 12.7mm machine guns. Para naman sa external ay pwede nga po itong lagyan ng bomba, rockets at missiles. Mga idol, kinukonsidera nga po ang MiL-Mi-24 bilang isa sa pinakamalakas na attack helicopter sa buong mundo. Bagamat malaki nga po ang attack helicopter na ito ay epektibo nga po itong ginagamit ng bansang Russia. Malalakas nga po ang mga armament na dala-dala ng helicopter na ito dahil sa kanyang power. Kaya't kayang-kaya niya nga po magdala ng mga malalaki at malalakas na kagamitan. Marami nga po mga bansa mga idol ang gustong magkaroon din ng ganitong klaseng helicopter dahil sa kakaibang itsura nito at angking galing. Ngunit mukhang malabo para sa Pilipinas na magkaroon din tayo ng ganitong klaseng attack helicopter. Dahil bukod nga po sa sanctions na pwedeng ipataw sa Pilipinas kapag bumili ng mga Russian-made military helicopter, ay hindi nga rin po kakayanin ng budget ng ating bansa ang ganitong kataas na mga presyong helicopter. Sa pagbili nga po ng mga attack helicopter, ang pinakamalaking kinukonsidera natin mga idol ay ang presyo nito. Kaya't kung bibili nga po ang ating bansa ng mga attack helicopters, ay ito nga po ang mga pasok lamang sa ating budget. Kaya't ang T-129B attack helicopters na mula sa Turkey ay pasok na pasok nga po sa budget ng ating bansa, kaya't hindi nga po malabong mangyari na ito pa rin ang attack helicopter na bibilhin natin. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!